Apat na senador ang lumalabas na tumanggap ng donasyon mula sa mga kumpanyang may kontrata sa pamahalaan, ayon kay Commission on Elections Chairman George Garcia. Base ito sa isinumiting Statement of Contributions and Expenditures or SOSE na isinumite ng mga kandidato pagkatapos ng halalan. Paglabag ito sa Omnibus Election Code, kaya susulat na ang COMELEC sa mga contractor para pagpaliwanagin kung sila mismo o ang kumpanya ang nag-donate. Matatandang nauna nang naugnay sa ilang pribadong contractors ng gobyerno ang pangalan ni Senate President Chis Escudero at Senator Bongo. Aminadong tumanggap si Senator Chis Escudero ng 30 million pesos campaign funds noong 2022 elections mula sa Centerways Construction and Development Incorporated na pagmamay-ari ng kaibigan niyang si Lawrence Lupiano. Iniulat ng Rappler ito noong August 11. Ang ama naman ni Senator Bongo ang di umano'y nagmamay-ari ng CLTG Builders at isa sa mga top contractor sa Davao Region, at ang half-brother naman ni Go ang di umano'y owner ng Alfrego Builders and Supply, base sa PCIJ report noong September 6, 2018. Ang Centerways, New San Jose Builders, CLTG at Alfrego ay pawang nagkaroon o may kasalukuyang kontrata sa gobyerno. Todo tanggi naman si Senator Bongo sa mga aligasyon na nakinabang ang kanyang pamilya sa bilyong pisong halaga ng flood control projects na sentro ngayon ng kontrobersiya matapos ibulgar ni Pangulong Ferdinand R. Marcos ang 15 top contractors na kumorner ng halos 20% ng mga proyekto. These are all recycled and malicious accusations, ani Senator Bongo sa kanyang talumpati sa Senado noong Miyerkules, August 20. Ito ay matapos lumutang ang Alfrego Builders and Supply sa expose tungkol sa 5 flood control projects na ibinuhos sa Davao City noong 2023 at 2024. Samantala, tiniyak ni Presidential Communications Office or PCO Undersecretary Claire Castro na paiimbestigahan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang 15 top flood control projects contractors, kahit pa ang mga iniuugnay sa ilang senador kabilang si Senator Bongo. Katulad ng sinabi ng Pangulo, malapit man, kaibigan man, malapit sa kanyang puso. Kung nakakasama sa mga anomalyang katulad nito, ito po ay paiimbestigahan at pananagutin ang dapat managot, sabi ni Castro. Sa parehong press briefing, sinabi ni Castro na hindi pa nakikipag-ugnayan kay Public Works Secretary Manuel Bunuan ang St. Timothy Construction Corporation or STCC na pinagpapaliwanag ni President Marcos kaugnay ng palpak na flood control projects sa Kalumpit, Bulacan. Ang sister company ng STCC ay ang St. Gerard Construction na naka-joint venture sa maraming government infrastructure projects sa bansa. Kasama na sa Davao Region ng CLTG Builders na pagmamay-ari ni Desiderio Go, ama ni Senator Bongo, ayon sa 2018 report ng Philippine Center for Investigative Journalism. Una sa tanong ay tinanong po natin si Secretary Bunuan, hindi pa po nagre-reach out ang St. Timothy. At patungkol naman po doon sa mga top 15 contractors na di umano may kaugnayan sa mga senador, katulad ni Senator Bongo, paiimbestigahan naman po ito. Katulad na sinabi ng Pangulo, malapit man, kaibigan man, malapit sa kanyang puso, kung nakakasama sa mga anomalyang katulad nito, ito po ay paiimbestigahan at pananagutin ang dapat managot. Follow-up question po. Nabanggit niyo po, Yusek, na walang timeline pero pinamamadali yung investigation. Can the palace assure that there will be a conclusion sa mga investigation or may maparurusahan before the president term ends? Thank you po. Yan po ang gagawin po ng Pangulo. Sa kanyang pag-iimbestiga, kinakailangan po na may managot. At ninanais din po niya na makumpleto ang bawat ebidensya. Mahirap magturo lamang nang hindi mapapatunayan. Magsasayang lamang po ng oras. Kaya kinakailangan po ng Pangulo ng masinsinang pag-iimbestiga patungkol dito. May nakuha ba kayong mga tip ngayon? Kasi malaki scandal siya ngayon and it's in the headlines. Meron na bang mga nagtitip sa inyo na itong contractor na to, nagbigay dyan sa kandidatong to? Have you been receiving those tips? Meron na po simula nung maging controversial yung issue, naging napakalaki yung issue na yan, contract sa government, and that this is what we are telling the people.
this is the high time na brought up yung issue ng Section 95, prohibited contributions, bawal pala. Nung nagpa-practice ako, Ma'am Ami, wala akong na-defend na ganyang klase na case. Wala rin ako na-filean na individual concerning that. Kasi parang acceptable kasi before acceptable na merong talaga nagbibigay at laging iniinvoke yung private capacity. I may be the president of the company, but at the same time, I am also an individual, a friend, a classmate, and therefore I can give financial help or support to a candidate. Sa mga ilan ng mga kandidato yung mga nakukuha yung kit, mga ilan na kaya yung apektado? Mga 3 pa po ng mga candidates for national office ang nakikita natin. Meron po sa amin nag-tip sa Bulacan. So sabi, tingnan namin, incidentally, yun yung maging mainit na issue ngayon doon sa bandang area na Bulacan. Narinig ko rin yun, Chair. Kamag-anak, pwede magbigay kamag-anak. Kung kamag-anak contractor, pwede mag-contribute. Sa ating pong family code of the Philippines, ang mag-asawa nga po, bawal mag-donate sa bawat isa. And doon sa contractor, wala pong distinction kahit po yung binanggit kong Section 95, hindi naman po sinabing except if the contractor or the donor is related. Ay related, wala po naman nakalagay doon. Basta na sinabi, natural or juridical person. Yeah. Actually, I'm glad you brought that up, and that's actually why we invited you today, Chair, because the other night I went to your website to look for sources to cross-check it to the top contractors that President Marcos enumerated. Wala naman laman, sir, yung website. I mean, you can only see senators, party lists, and political parties in terms of the filed sources. And when you go into each person's name, all you can see is how much they declared in cash, in in-kind contributions, but it doesn't give you the breakdown on who gave what. Are we ever going to get that information? Yes po, actually katulad po ng isang TV station, nag-request po sila sa amin ng specificity at saka details. We immediately gave the said, kasi po syempre may bayad po ng mga administrative fees, and at the same time, doon sa mga attachments po kasi, meron kasi pong mga information that might violate the so-called data privacy. Opo, kasi po may mga for example po yung treasurer, yung address nila, yung address nito, mga private individuals, and so therefore we would like to be very careful about it. And ang sabi lang naman po kasi ng SOSE law at nung aming resolution yung SOSE per se, pero yung mga attachments we can likewise provided yung mismong nag-request meron ding undertaking as regards the yung mga information that might violate the data privacy. So hindi yan public document, Chairman? Ginagawa na po natin public basta may request po kahit paano para matrace lang po natin yung pong culpability rin kung sakasakaling ikalat yun. Like for example, if it will be used for investigative journalism, wala po tayong problem yan at we will easily give in. In fact, ngayon po once na nag-request, binibigyan lang namin yung sarili namin mga 3 days, we will immediately give the details, the other documents as attached in the source. So I have to ask for it pa pala. Dapat investigative journalism. Akala ko ba, Chair, sabi mo at the start of the election that you wanted, during the campaign that you wanted the public to be part of this process. You want them to report, mali, look at your candidates, look what they declared, see if there's any inconsistencies. So how can they do that if we don't publicize it, right? Yung initial publication po natin, which is actually the main source by itself, siguro hinahanap po natin yung mismo mga attached documents dun sa source. We will provide that naman basta may pero hihingi pa. The Philippine Star will request, then we will definitely allow the giving of other documents. Pero at least yung source per se, we nasa website natin yan, kahit paano that can be the basis. Tama po kayo, maaaring wala dun yung mga specifics na sino ba talaga yung mga nagbigay na yan, yung individuals na yan. But again, we will have to really balance lang po yung issue lang ng data privacy. Kasi po, yung data privacy, yung law natin on data privacy versus yung SOSE law, mas latest po kasi yung data privacy law natin kaysa doon sa SOSE law natin. And so, that became problematic to us. Pero yung katulad ng PCIJ,
kahit po yung right to know right now, we always give these documents to them. Okay. I will file a request soon. Investigative journalist ka ba? Chairman, linawin ko lang sinabi niyo you are looking at 3 national candidates. Senador yun Wala naman ibang national candidate. 3 more apart from 1. Bali, 4 na senador. 4 senators. Linked to contractors' contributions Yes po, basta po ang sa amin is yung mga contractors who gave contributions to the campaign this year. Yes po, because of the reports that we received coming from the public. And so titingnan lang po In 2022 saka ngayon? 2022 lang po muna, Ma'am Ami. 2022 pa lang. Okay. Yes, wala. Yung 25 po kasi, alam niyo po, 42,000 candidates lahat yung nag-file ng kanilang SOSE. And we have 61 candidates for senators. Actually po, ongoing na sana yan. Kaya lang, sabi natin doon sa opisina na in charge, sandali, pakitingnan niyo muna yung 2022 kasi nga po, nainit yung issue and we don't want to be blamed by the public na baka hindi man lang kami kumikilos. Kaya sabi namin, focus muna sandali sa 22 and then we can go na. Okay. Ito, mga kabunyog, mainit na balita ito ngayon. Ha? Mainit na balita ito ngayon, galing na mismo sa COMELEC. Ha? Ito, COMELEC na mismo ang nagsabi nito, Kabunyog Ruti. 4 na senador. 4 na senador ang iniimbestigahan nila ngayon. Dahil, alam nyo kung bakit? Based sa records ng COMELEC, tumanggap sila ng mga campaign donations o contributions galing sa mga government contractors. Yan, Kabunyog Erwin Varela. Ito na, COMELEC na mismo ang nagsabi. 4 na senador yan. Mukhang may alam na kayo kung sino yan. Hindi pinangalanan ng COMELEC, pero mukhang may alam na kayo kung sino yan. Diba? Mga kabunyog, mga kababayan. So dati, diba, 2 lang yung alam nating senador noong 2022 elections. 2022 elections, 2 yon. Sa kanilang report, yung SOSE, yung Statement of Contributions and Expenditures, noong 2022 elections, ang talagang napabalita niyan si Chis Escudero, 30 million galing sa Centerways Construction. Kaya, pero ngayon, ito na, ngayon lang po ito, mainit na balita po ito, hindi po ito luma, mga kabunyog. Tingnan nyo. Tingnan nyo yung balita. August 21. Kahapon itong balita, mga kabunyog. Tingnan nyo ang date sa baba. GMA News yan, 4 na senador na tumakbo nitong 2025, tumanggap ng donasyon mula sa government contractors. O yan, August 21, 2025. GMA News po ito. Kaya, galing po yan sa COMELEC. COMELEC po yan. So ngayon, ngayon, tanungin natin ang mga senador, tatanggap ka ba ng donation sa mga government contractors tapos walang kapalit yan? Kami, linuloko nyo. Linuloko nyo ba kaming mamamayang Pilipino? Anong akala nyo sa amin? Di ba kasi sinasabi ng mga senador, halimbawa si Chis Escudero, ang paliwanag ni Chis Escudero, okay, kaibigan ko yan si Lawrence Lubiano, tumanggap nga ako ng 30 million, pero hindi naman ako nakialam sa mga proyekto niya. Hindi naman ako nakialam, hindi ko siya tinulungan na makakuha ng government contract. Tell that to the Marines. Tell it to the Marines. Huwag kami ang lukuhin nyo. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Hindi po ito yung dati nang napabalita. Kasi ang dati nang napabalita, si Chis Escudero sa si Cayetano. 30 million kay Chis, 20 million kay Cayetano. Ito, 4 ng senador. Ayon mismo ito sa COMELEC, mga kabunyog, mga kababayan. Tapos kung makapagsalita yung mga senador doon sa hearing ng yung Senate Blue Ribbon Committee, galit na galit sila sa mga flood control projects na cost at saka substandard. Yan mga kabunyog, mga kababayan, ang sabi ni Rayman Aguirre, kailangan pa bang i-memorize yan? Shout out Oscar Takalan. So mga kabunyog, kaya dito yung mga kaya tayo nagsasabi
Kaya natin paulit-ulit na sinasabi, hindi ka panipaniwala ang mga senador na mag-imbestiga ng mga anomalya sa flood control kasi sila mismo, yung sinasabi ni Ping Lacson na tumatanggap ng yung mga tumatanggap ng kickback, sila yun. Sila yun. Hinahamon natin si COMELEC Chairman Garcia. Total, sinabi niya naman na 4 daw na senador yan. O sige na, pangalanan mo kung sino. COMELEC Chairman Garcia. Pangalanan nyo. Ano ito mga kabunyog? Yun nang nagnakaw ng bag mo doon sa Pasay, di ba? Nawala. Nasalisihan eh. Nasalisihan si COMELEC Chairman Garcia. Nanakaw yung kanyang bag, yung kanyang yata yun, saka yung kanyang cellphone doon sa isang kainan sa Pasay. Pero naaresto na. Ang bilis, Ang bilis maaresto. At saka pinangalanan na kung sino yun. Dito, pangalanan mo rin COMELEC Chairman Garcia. Pangalanan mo rin, di ba? Kabunyog Jan NR Season. Kabunyog Bergie Badjola, di ba? Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, kaya kagabi nung talakayan namin ni Cielo Magno, sabi namin, ang mahirap kasi dito sa mga senador, akala mo sila, malilinis sila. Totoo, may malinis doon. Sila Risa, pwede yan. Pwedeng si Ping Lacson, si Kiko, pwede yun. Pero yung mga tulad ni Jingo Estrada, galit na galit sa anomalya sa flood control. Nakakadiri daw kayo. Sabi ni Jingo Estrada. Pero ngayon, ito na. Sinabi ng COMELEC, may 4 na senador na tumakbo nitong 2025, tumanggap ng donasyon mula sa government contractors. Yan ang malinaw. Ito yung na-violate niya na provision. Ito. Mga kabunyog. Ito kasi ang nakalagay Philippine election law prohibits government contractors from donating to campaign kitties. Section 95, paragraph C of the Omnibus Election Code states that, open quote, natural and juridical persons who hold contracts or subcontracts to supply the government with goods or services or to perform construction or other works, close quote, are banned from directly or indirectly contributing to partisan political activity. Yan yung nakalagay sa Yung mga government contractors hindi pwedeng magbigay ng donasyon, direct man o indirect. Directly man or indirectly sa sino mang kandidato. Sa sino mang kandidato. Yan yung nababiolate nila na batas ng mga contractors na yan. Ngayon, may pinangalana, may binanggit si Garcia na mayroong 4 na senador na tumakbo nitong 2025 tumanggap ng donasyon mula sa government contractors. Saan niya nalalaman? Saan niya nalalaman, mga kabunyog? Galing din yan doon sa kandidato. Kasi yung kandidato, nagsasubmit ang lahat ng kandidato at lahat ng partido, nagsasubmit ng SOSE, Statement of Contributions and Expenditures. Required yan, mga kabunyog. Ngayon, kung dineclare mo doon sa SOSE mo, saan galing ang mga ginastos mo sa eleksyon? Dineclare ni Chis Escudero, Lawrence Lubiano, 30 million. Sino ba si Lawrence Lubiano? Kontraktor ng gobyerno yung Centerways Construction Kontraktor ng DPWH yung si Lawrence Lubiano. Siya ang may-ari at presidente ng Centerways Construction. Kasama doon sa top 15 na kontraktor na pinangalanan ni PBBM. Di na-violate ngayon itong batas na ito. Malinaw ngayon, na-violate nila itong batas na to. Ulitin ko. Section 95, paragraph C, Omnibus Election Code. Natural and juridical persons who hold contract or subcontracts to supply the government with goods or services
or to perform construction or other works are banned from directly or indirectly contributing to partisan political activity. Ang linaw. Ang linaw. So ngayon, may sinasabi na si Garcia na 4 daw na senador. 4. Sige, hintayin natin kung sino yan. Pero kami, may alam na kami dyan. Alam na natin yan kung sino yan, di ba? So ngayon, paano ngayon sasabihin ng mga senador na hindi sila involved dyan sa mga flood control projects? Paano ngayon masasabi ng mga senador na hindi sila involved sa flood control projects? Samantalang ang linaw-linaw, tumanggap kayo ng mga donations, walang kapalit yun. Ngayon, pag-usapan natin, mga kabunyog, ito, nang unang lumabas yung issue na yan, mga kabunyog nang unang lumabas yung issue na yan, ang palusot na sabi ni COMELEC Chairman Garcia, kaya lang, sabi ni COMELEC Chairman Garcia, ang ano dyan, ang pinagbabawalan ay yung mga halimbawa, yung kaso ni Chis Escudero. Si Lawrence Lubiano ay president at may-ari ng Centerways Construction. Pero sabi ni COMELEC Chairman Garcia, kung ang nag-donate kay Chis Escudero na 30 million noong 2022 ay si Lawrence Lubiano, iba naman si Lawrence Lubiano sa korporasyon. Yan yung unang paliwanag niya. Nabalitaan nyo ba yun, mga kabunyog? Yung ganong So, pagka ganon, pwede siyang lumusot. Yan din ang paliwanag ni Atty. Romulo Macalintal. Sabi ni Atty. Romulo Macalintal, kung kailangang malaman doon, ano ba ang linagay ni Chis Escudero doon sa kanyang sose? Linagay niya ba doon? Sino ba talaga ang nag-donate sa kanya? Si Lawrence Lubiano o yung Centerways Construction? Kasi kung yung Centerways Construction, malinaw yun, bawal yun. Kasi may kontrata sa gobyerno ang Centerways Construction. Tapos nag-donate siya. Pero kung ang nakalagay doon sa sose ni Chis Escudero ay si Lawrence Lubiano, pwede pa siyang makalusot. Sabi ni Garcia. Sabi rin ni Macalintal. Yun ang sabi nila. Mga kabunyog, mga kababayan. Sabi ni Lubiano, ay sabi ni Macalintal sa ni Garcia, depende yan. Kung ang nakalagay doon sa SOSE ay yung contractor, Centerways Construction, ang may kontrata sa gobyerno ay yung Centerways Construction, pwede pang makalusot si Chis Escudero doon. Yun ang opinion ni Garcia bilang chairman ng COMELEC. Yun din ang opinion ni Atty. Macalintal, election lawyer. Pero sa totoo lang, mga kabunyog, mali yun. Mali yun. Bakit mali? Unang-una, si Garcia, dapat hindi siya nagbibigay ng ganung comment. Hindi siya nagbibigay ng ganung comment, nagiging bias na siya. Dapat isipin niya na talagang posible na magkaroon ng kaso si Chis Escudero. Ngayon, ang aga pa sinasabi niya na yung kanyang stand, yung kanyang analysis, yung kanyang komentaryo. Mali yun. Conduct and becoming yan ng pagiging COMELEC chairman. Dapat wag kang magsasabi ng ngayon. Sasabihin mo, pero kung ang nag-donate kay Chis Escudero, kay Senator Chis Escudero, ay si Lawrence Lubiano, iba naman si Lawrence Lubiano sa Centerways Construction. Kasi ang Centerways Construction ay corporation. May separate and distinct personality siya. Kaysa sa may-ari o presidente. Iba ang may-ari o presidente ng corporation sa corporation mismo. Natural person ang may-ari o si Lubiano, juridical person naman ang corporation. Pero magka-separate silang personality. Separate and distinct. Kaya sabi ni Garcia, pwedeng lumusot si Chis Escudero doon kasi sasabihin niya, ang nag-donate naman sa kanya, hindi naman yung kontraktor ng gobyerno, which is Centerways Construction. Ang nag-donate naman sa kanya ay si Lawrence Lubiano in his personal capacity. Tama ka, Kabunyog Carmencita Tongko.
Garcia was obviously lawyering for Cheese. Bakit ganon? Hindi siya dapat nagaganon kasi Comelec chairman siya. Dapat ang iniisip niya, dapat ang iniisip niya ni Garcia, ayaw ko munang mag-comment kasi baka dumating ang time magkaroon talaga ng kaso tungkol dyan. So, mas maganda na wag ko munang pangunahan yan. O, dapat ganon. Dapat ganon. Diba? Wag niyang sabihin na pwedeng lumusot si Cheese dahil ganito. Oh, mali yung ginagawa na yun ni Garcia. Anyway, mayroon akong nakita na mga magagandang comment na tama rin yun. Hindi kumpleto yung paliwanag ni Garcia actually. O ito, papaliwanag ko sa inyo ito. Tama ba na ang korporasyon ay separate, distinct ang personality kaysa sa owners or president or officers nito? Yes. Ang may-ari ng korporasyon, natural person. Yung korporasyon mismo, pinaregister mo yan sa SEC, separate na person yan. Ang tawag doon, juridical person. Juridical person. Bakit importante yun? Kasi mga kabunyog, mga kababayan, kaya nagki-create ng corporation ang natural person para yung liability ng corporation hindi ma-absorb ng owner. Kaya halimbawa si Ayala. Si Ayala, may corporation siya, yung isa sa corporation ni Ayala ay yung BPI, Bank of the Philippine Islands. O kaya yung bang korporasyon ni Ayala? Ayala Land, corporation niya. Ang may-ari niyan si Ayala. Paano kung nagkalugi-lugi ang Ayala Land? Ang dami ng utang. Ang dami ng utang ng Ayala Land. Pwede bang habulin yung properties ni Ayala mismo? Yung tao, yung natural person, hindi. Kasi yung assets lang ng corporation ang pwedeng habulin. Kasi separate na person ang corporation kaysa natural person. Yan ang purpose niyan. Pag sole proprietorship kasi, kapag ang corporation kapag ang business ay sole proprietorship, kapag nalugi yung negosyo, yung may-ari hahabulin kasi sole proprietorship. Pero kapag corporation, separate yung corporation sa may-ari, natural person. Yun ang punto na sinasabi nila Garcia, na separate and distinct ang personality ng juridical person. Separate din yung owner or yung may-ari o kaya president. Separate persons yun. So parang ang sinasabi nila Garcia doon, sino ba ang nag-donate kay Cheese Escudero? Lawrence Lubiano? Hindi naman kontraktor si Lawrence Lubiano ng gobyerno. Ang kontraktor ay yung Centerways. Yung Centerways ay different or separate at distinct na person, juridical person, kaysa kay Lubiano. Yun ang lusot. Pero ganito yan mga kabunyog, mayroong tinatawag kami sa law na piercing the corporate veil. Piercing the corporate veil. Sinasabing piercing, bubutasin mo, ipipierce mo. Piercing the corporate veil. Kasi yung sinasabing separate and distinct personality, veil yun eh. Parang mayroon siyang veil, mayroon siyang kit, mayroon siyang, ano bang Tagalog ng veil? Mayroon siyang belo, mayroong takip. Yung takip niya, yun yung protection niya. Corporate veil ang tawag doon. Pero pwede mong i-pierce, butasin ang corporate veil na yan. Paano? Kung ginagamit mo sa illegal, pag-violate ng batas, ang mga argumento na yan, hindi pwede yan. Ipipierce yan, yung corporate veil na yan. Hindi pwede yan. Tulad nito. Illegal yung mag-donate yung corporation. Sa katulad ng binasa natin kanina. Illegal. Anong ginawa? So, ang nag-donate na lang, si Lawrence Lubiano, yung president. Pero malinaw naman na ang purpose doon para yan doon sa corporation, para mabigyan ng kontrata. So, malinaw dito ngayon na may illegal na ginawa eh. Linulusutan mo lang yung yung illegal na yon, pero illegal yung ginawa mo. Sa bagay na yan, hindi na pwedeng i-invoke o gamitin yung argumento ng separate and distinct personality. Ang tawag sa amin doon,
piercing the corporate veil. Hindi ka pwedeng magtago sa separate and distinct personality. Illegal ang ginagawa nyo. Kung legal yung ginagawa nyo, okay. Pero kung illegal yung ginagawa nyo, hindi pwedeng i-invoke yung corporate veil na yan. Yan yun, mga kabunyog. Hindi pinaliwanag yan ni Garcia. Kulang yung paliwanag sa Attorney Makalintal. Totoo yun. May separate and distinct personality ang corporation kaysa natural person. Iba yung juridical person sa natural person. Ang tawag doon, corporate veil. Pero ang corporate veil, pwede yan butasin, i-pierce kapag ginagamit mo sa illegal. O ano bang ginawa ni Lubiano? Nagbigay siya ng 30 million na donations kay Cheese. Illegal yun eh. Kasi president siya nung Centerways. Hindi lang nila pinapalabas na Centerways ang nagbigay dahil illegal yon. Ang lumabas na nagbigay si Lubiano. Pero si Lubiano, siya ang may-ari at president ng Centerways. Malinaw naman yon, ang pinapaboran nun yung Centerways. Di ba? Yan, ganyan yan mga kabunyog, mga kababayan. Saka, isa pa, nakalagay sa election law na hindi lang naman juridical persons or corporation ang dapat managot. Kahit natural persons, parehong mananagot. Ito ang nakalagay sa batas, mga kabunyog, mga kababayan. Tingnan nyo. Ano bang nakalagay sa batas? Ibalik ko ulit. Philippine election law prohibits government contractors from donating to campaign kitties. Section 95, paragraph C of the Omnibus Election Code states that, open quote, natural and juridical persons. Natural. Sino ba yung natural persons? Si Lubiano, natural person yon. Juridical person, yung Centerways Construction. Kaya actually, natural and juridical persons who hold contract or subcontracts to supply the government with goods or services or to perform construction or other works are banned from directly or indirectly contributing to partisan political activity. So, pareho, natural or juridical person man, bawal. Saka nakalagay naman directly or indirectly man. Ngayon, medyo nagbago na ng tono si Garcia. Ngayon lang, ang tono na ni Garcia, ganito na. Sabi ni Garcia, kasama sa mananagot ang natural persons, hindi lang yung mga corporations. Itong sabi ni Garcia. Take note, Section 95C states, natural or juridical person without distinguishing company president or personal capacity. Garcia said. Mukhang nagbago na si Garcia. Napahiya. Napahiya si Garcia, mga kabunyog, mga kababayan. Yan Hindi ko po yan. Sabi ni Garcia ngayon, iba na yung tono ni Garcia. Take note, Section 95C states natural or juridical person without distinguishing company president or personal capacity. Garcia said. Ano na? Di ba? Medyo na na si Garcia. Kasi napahiya siya Nau-obvious siya na may parang naglo-lawyer siya kay Cheese. Pero ngayon, hindi na. Marami nang nag-comment sa kanya. Marami nang nag-comment sa kanya, mga kabunyog, mga kababayan. Sabi ni Time Bomb, wala daw kasalanan ang tumanggap. Hindi yun. Ang may tumanggap, may kasalanan din yun. Kasi ang pinagbabawal dyan, ano ba ang intent ng batas na yan? Ng batas na yan, purpose niyan, na dapat, yung mga tumatakbo sa gobyerno, hindi sila tumatanggap ng donations galing sa mga contractors. Kasi, pagdating ng panahon, susuklian nila yan, babayaran nila yan. Di ba? Sabi ni Romeo Galero, what is the first name of Engineer Lubiano? Lawrence. Lawrence Lubiano yun. Kita nyo? Inamin na ngayon ni Garcia na kahit ka pa natural person or kahit ka pa juridical person, pareho kayo. Pareho kayo pinagbabawal sa batas. Kaya yan. Anyway, ang latest nga dito, mga kabunyog, mga kababayan, ang latest ngayon ay may 4 daw na sinabi na mismo ito ni Garcia. Si Garcia nito ang nag-announce
mga kabunyog. May 4 daw. 4 na senador iniimbestigahan. Sana pangalanan niya yan. At saka, dapat i-reveal ng mga senador na yan. Binigyan ba nila ng kontrata? Sabagay, hindi naman nila aaminin yan na binigyan nila ng kontrata yung mga contractors na nag-donate sa kanila. Kaya lang, sino namang mapapaniwala nila na nag-donate sa kanila yung contractors na yon tapos hindi nila susuklian? Ang pagsukli dyan, bibigyan mo rin yan ng proyekto. Bibigyan mo ng proyekto yan. O yan, mga kabunyog, mga kababayan. Hindi lang yan mga senador, ganon din yung mga kongresista, ganon din yung mga governors, ganon din yung mga mayors, lahat yan. Yan na nga ang problema sa Pilipinas eh. Kaya nananalo sa eleksyon yung mga may pera kasi binibigyan sila ng mga contractors. Binibigyan sila ng contractors eh. Or sila na mismo ang contractors. Sila na mismo ang contractors. Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan. So, hinahamon natin si COMELEC Chairman Garcia, pangalanan niya yan. Pangalanan niya yan. At kapag pinangalanan na yan, alamin din natin sa senador, malaman natin, anong mga kumpanya ba yan? Anong kontrata sa gobyerno? Pag nakita natin dyan, na ang mga kontrata ay flood control, yan na. Yan na yung sinasabi natin eh. Yan na yung, kaya ngayon, di ba mapapansin nyo, si Chis Escudero, ang tahimik. Ang tahimik ni Chis Escudero. Bakit tahimik si Chis Escudero? Kasi alam niya ng mali yung kanyang nasabi. Ang depensa lang naman ni Chis Escudero, hindi ko naman alam ang mga transaksyon ni Lubiano eh. Kaibigan ko siya, nagbigay siya sa akin ng 30 million. Pero hindi ko naman alam ang transactions niya, saka hindi ko naman siya tinulungan. Maniwala naman tayo doon. Kaya yan mga kabunyog, itong mga senador na to, mga ipokrito ito. Kunwari, hindi sila involved sa mga yan. Ngayon, mayroon ng mga lumalabas, may 4 na contract na senador, diniclear talaga nila na itong mga contractors na to, nagbigay sa kanila ng donation. Ang problema. Parang ang mangyayari nito, naalala nyo si E.R. Ejercito. Si E.R. Ejercito, nanalong gobernador ng Laguna. Ang problema, yung sinubmit niyang SOSE, naka-attach doon yung mga resibo. Ang naka-attach doon na resibo, na naglagay siya ng mga advertisement sa mga TV networks. Ang problema, yung nagastos niya sa mga advertisements, sumra na sa allowable ng batas. Dinatanggal siya ngayon sa pagka-gobernador. Wala naman siyang lusot kasi siya na rin ang nag-declare na ito yung aking mga resibo. Hindi niya naisip nung kwinintan niya yon, nung dapat kwinintan niya yon, sobra na ba ito? Ganyan ang nangyari dyan. Itong mga senador na ito, dineclare nila sa kanilang SOSE. Akala nila, allowed yun. Yan ang problema. Kaya ngayon, nananahimik si Chis. Baka nag-iisip na si Chis, paano kaya kung lulusot dyan? Si Bongo, ganun din. Sige, hintayin natin. Hintayin natin. Kaya nga sinasabi natin, itong mga senador na ito, ipokrito ito eh. Ipokrito ang mga ito. Galit na galit sila sa flood control, pero sila mismo nanginginabang. Diba? Diba? Mga kabunyog, mga kababayan. Alamin natin to. Alamin natin to sa susunod na mga araw. Antabayan nyo. Basta ngayon lang yan lumabas balitang yan, tingnan nyo ang pizza. August 21, kahapon pala. August 21, 2025. Balita po yan ngayon. Kaya abangan natin ang susunod na mangyayari dito. Okay, mga kabunyog? So, magandang araw po sa inyo. Mabuhay po tayo. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.